Liberal Party. Kasi para maka-counter sila sa mga nangyayari at magawa nila yung mga gusto ng amo nila na Amerikano. Kasi kung mangyayari yan na magiging Ukraine tayo. Kasi ang presidente ng Ukraine napakabobo. Napakasimple ng konsepto. Nasa east ang bansa mo, pero kumampi ka sa Amerikano. Nagalit yung kapitbahay mo. Kasi mapapasok yung yung territory, kumbaga ban tayo sa seguridad eh. Ganun kasimple. Kaya kung mauupo ngayong eleksyon o iboboto nyo yung mga hawak na Liberal Party na yan, mga pinklawan, mga bobo na talaga kayo. Hindi na kayo nagtanda. Sana naman magising na kayo. Pwede kayo maging practical. Operan kayo, kunin nyo yung pera. Pero pagdating ng botohan, huwag nyo iboto. Napakasimple. Napakasimple. Tuloy natin. Gusto nyo na naman na pagsasabihan eh. Teka, singit ko lang doon sa kanina sinabi ko about sa US. Yung gusto nga mangyari ng US, yung katulad sa Ukraine, yung mamanipula nila tayo. Tapos kunyari tutulungan, katulad nga ng mga EDCA o iba pang gusto maging kasunduan ng mga yan na ino-offer sa Pilipinas. Kasi nga, yung Pilipinas, malapit yan sa Taiwan. Alam nyo naman na nagkakaroon ng tensyon sa pagitan ng Taiwan at ng China. Kung pag-aaralan nyo yung nangyayari na yan, dapat naman talaga na medyo malapit yung Taiwan doon sa China. Kasi ang lumalabas parang mas dikit pa yung Taiwan kaysa sa US. Kaya tong US parang minamanipulan niya yung bansa na yon para maging Ukraine. Yung Ukraine ang pinaka malinaw na ebidensya na kayang sumira ng bansa ng US. Kasi yan lang naman ang tactic ng mga yan eh. Manggulang. Eh hindi na sila makakaporma ngayon dahil China na ang pinaka maunlad na bansa at number 1. Wala na silang magagawa kasi US puro lang yan meron diyang organisasyon at kilalang pinakamayamang tao na kumokontrol sa lugar na yan. Kaya kita nyo yung presidente dyan, limited pa yung kayang hawakan ng mga lugar dyan. Kasi meron dyan isang lugar na kahit anong batas at ipatupad ng presidente labas yung lugar na yon. Kumbaga hindi pwedeng ipatupad doon, hindi nila susundin. Andon yung mga elitista na gustong humawak sa buong mundo. Pag-aralan nyo yan, assignment nyo yan mga kabataan na minsan lumabas kayo sa Pilipinas. Kung kasali si FL Lisa dyan at si Romualdez,
Ibig sabihin, naiimpluwensyahan sila ng mga dilawan. Diyan tayo malulugmok kapag nagtuluyan. So dapat talagang mag-obserba kayo at doon tayo lang sa totoo. At wag nating hayaang kumalat ang katoksikan sa society. Kasi malala na nga ang sinapit ng society buhat ng kay Aquino. Nawalan ng dunong ang mga tao, nawalan ng pang-intindi, nawalan ng common sense. Kaya ang mangyayari, aanihin nila yan sa panahon ngayon. Magiging mangmang. Kaya makikita nyo sa mga debate, sa mga usapang politics, kahit wala na sa punto, kung ano-ano nila yung sinasabi at naka-entitled sila sa pinangahawakan nilang katwiran. Dito nga lang sa usaping inflation, no, napakasimple ng konsepto. Punta ka sa ibang bansa, i-check mo, inflation din, halos lahat. Nangungutang ang Pilipinas, nangungutang din ang ibang bansa. Yung pagmamahal ng mga bilihin, kahit nung 80s, 90s, pamahal na ng pamahal yun eh. Kahit noon pa, panahon ng mga magulang natin at lolo, tumataas pa konti-konti ang presyo ng mga bilihin. So bakit kayo magtataka ngayon? Magtaka kayo sa sarili nyo, mga kabataan, mga millennials. Magtaka kayo, mag-obserba kayo sa karunungan nyo. Kasi napakalayo na ng understanding nyo at mga definition, reason sa mga bagay-bagay. So mapapahama kayo kapag puro false knowledge ang makukuha nyo. Maipapasa nyo yan sa mga susunod na henerasyon. Kaya ingat na ingat ako dyan at talagang bumoboses ako kasi parang walang saysay ang pagsilang ko dito kung hindi ako makakatulong sa mga tao. Kasi nakikita ko yan eh. Nakikita ko yung nangyayari. Nakikita ko yung naging resulta o nabivision ko yung magiging resulta kapag nagtuloy-tuloy yung pagiging toxic ng society. Kaya ako nagsasalita. Pwede ako ma-misinterpret ng iba, mapaghinalaan o kung ano-ano man, pero kung tatanungin mo at makikita mo yung pinaka number 1 na vision, advokasya ng KBTN ay para to sa knowledge ng mga Pilipino. Bigyan ko kayo ng example kung bakit kailangan matatalino o bakit matatalino talaga ang mga Pilipino dapat. Number 1 example, Manny Pacquiao. Marami nagsasabi, hindi matalino si Pacquiao. Yan ang level ng understanding ng isang normal na Pilipino. Sabihin ko sa inyo, hindi bobo si Pacquiao kung kahit hindi siya nakapag-aral. Actually, genius nga siya eh. Alam niyo kung bakit? Kasi, yung sa boxing na kinatagumpay niya, doon siya nakaporte. Doon siya nakalinya. Eksakto lang na napasok niya kung saan siya fit, kung saan siya talagang nakaporte. Kaya yung pagkapanalo niya, na-reach niya yung ganong level na kilala sa buong mundo, yumaman at maraming panalo. Kasi nga, genius siya doon, matalino siya doon sa porte na yon. Kasi tayo, kapag ganong pangyayari kasi, iniisip natin, talento lang. Sabihin ko sa inyo ang talento, ginagamitan niya ng utak. Hindi mo magagawa yung talento mo kung wala kang utak, kung wala kang knowledge. So, dun siya matalino, kaya nai-apply niya. Pwedeng hindi siya marunong sa ibang bagay, pero doon matalino siya. So, napag-aaralan din naman yung iba. Sa politics, napag-aaralan din sa kung anong gusto mong trabaho o gusto mong maging sa buhay mo. Lahat naman napag-aaralan. Ang hirap sa mga Pilipino ngayon, tamad kayong mag-isip at
tamad kayong mag self-study. Kaya napapahirapan nyo, hindi lang magulang nyo, kundi yung pagkatao nyo. Yan ang dapat itanong nyo sa mga sarili nyo. Dahil minsan lang tayo mabuhay, kailangan tangina madami kang alam. Tingnan nyo na lang tong screen natin. Andyan na din naman yan, makikita nyo na maging aware kayo. Yan lang naman nasasabihin ko sa inyo. At dapat nakikita nyo na kung sino yung nakakatulong sa atin at yung totoong tao para sa bansa. So yan yung mga nasa screen. Yung post ni Kiko Pangilinan, marami nag-share niyan. Ibig sabihin, sa dami nag-share na yan, madami na namang nautuyan ng mga kabataan. So kailangan natin silang turuan para magkaroon ng pang-intindi at hindi na mahikayat. Pero hindi na yan ganong kalakas, napakahina na yan. Nag-ano lang yan, excite, ano lang yan, tawag dito, nagtutulong-tulong lang yan para kunyari malakas. So yan, nakaligay, tama nga kami, ay hindi, merong unang nakaligay eh. Sana tama kayo, sana mali kami, tama nga kami, tanga nga kayo. Tapos ang caption niyan, ang bait ng caption nila ni Kiko Pangilinan na tawag dito, na parang gitna siya. So matotal, napakasimple, mabait. Dami ko na sinabi kanina, no, yun lang talaga ang tactics niyan, magiging mabait ngayon yan, pero deep inside, oo, sa ibang banda kumikilos pa rin yan. May mga binabayaran yung mga tao, mga organisasyon katulad nga nito kay Trillanes, binabayaran ng US. So si Trillanes kukuha din niya ng mga tao, nakukuha pa ng mga tao hanggang sa makuha yung mga kabataan. Same lang din yan ng mga politiko na yan. So sila magkakadikit, nagtutulong-tulong yung mga yan. So dapat kitang-kita nyo na ngayon yan. Ewan ko na lang ha, pagka hindi pa kayo nadala sa mga yan, yung mga nakatulong sa bayan na halos itaya yung pagkatao para lang sa Pilipinas, milagro po yan, milagro yan.